3 araw matapos kong mabili ang bago naming bahay, tumawag ang biyenan ko at sinabihan akong ilipat na ang mga gamit ko dahil napagdesisyonan niyang sa kanya ang master's bedroom. Nangyari iyon ng 8:17 ng umaga ng isang Huwebes. Tandang-tanda ko ang oras dahil nakatayo akong nakayapak sa ibabaw ng bagong gawang sahig na kahoy, hawak ang isa sa mga medyas ni Marco sa isang kamay at nakatitig sa orasan sa ibabaw ng mesita na tila ba mali ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Kukunin ko ang master's bedroom, para saan pa? Nagbuntong hininga si Carmen, hindi dahil naguguluhan siya, kundi dahil naiinip siya. Para sa kwarto ko, Lenny. Napatingin ako sa kama. Ang aming kama, ang bagong-bagong napakalaking kama, na 20 minuto kong kinumbinsi si Marco na bilhin, dahil akala niya ay maayos pa ang luma naming katamtamang kutson. Na totoo naman teknikal kung hindi mo alintana ang paggulong papunta sa gitna gabi-gabi na parang mga barya sa loob ng mangkok. Ang kwarto mo? Tanong ko. Oo. Narinig kong may binubuksang mga cabinet sa kabilang linya. Palaging may ginagawa si Carmen habang kinakausap ka. Nagtitimpla ng kape, nagbubuklat ng mga bayarin, o nagpupunas ng lamesa na malinis na naman. Nagbibigay ito ng impresyon na anuman ang krisis na akala mo ay pinagdadaanan mo, isa lamang itong ingay sa likuran ng totoong buhay niya. Titira na ako dyan, sabi niya. Napaupo ako sa gilid ng kutson. Ano ka mo? Sakto namang pumasok si Marco na may dalang 2 tasa ng kape. Isang tingin lang niya sa mukha ko ay tumigil na siya. Sino iyan? Tinakpan ko ang telepono ng aking kamay. Ang nanay mo. Bahagyang nanlamig at napababa ang kanyang mga balikat. Dapat ay nagbigay na iyon ng pahiwatig sa akin. Ini-speaker ko ang telepono. Carmen, nandito si Marco. Sabi ko, pwede mo bang ipaliwanag ulit ito? Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko alam kung ano pa ang kailangang ipaliwanag. Hindi uubra sa tuhod ko ang mga kwarto sa taas at masyadong maliit ang kwarto ng bisita sa baba, kaya kukunin ko ang master's bedroom. Ibinaba ni Marco ang kape ko sa ibabaw ng aparador. Tumingin ako sa kanya. Nakatingin lang siya sa sahig. Marco, hinimas niya ang likod ng kanyang leeg. Pwede bang wag muna natin itong pagtalunan ngayong umaga? Muntik na akong matawa. Pagtalunan. Palakihin ang issue. Kakasabi lang ng nanay niya na titira siya sa bahay namin at kukunin ang kwarto namin at tila ako pa ang nasa panganib na palakihin ang issue. Alam mo ba ito? Tanong ko. Sumagot si Carmen bago pa siya makapagsalita. Siyempre alam niya. Tumingin ulit ako sa kanya. Sa pagkakataong ito, sinalubong niya ang aking mga mata. Bahagya nga lang. Lenny, sabi niya, nanay ko siya. Magbigay ka naman ng respeto. Mas mabigat ang pagbagsak ng pangungusap na iyon kaysa sa hinihingi ni Carmen. Hindi dahil malakas ang boses niya. Halos hindi nagtataas ng boses si Marco. Bahagi iyon ng talento niya. Kaya niyang magsabi ng isang bagay na ganap na hindi makatwiran sa tono ng isang lalaking nagpapaalala lang sa iyo na inilabas na ang basura noong Martes. Ibinaba ko ang medyas sa tabi ko. Nagbibigay ako ng respeto, sabi ko. Tinatanong ko kung bakit iniisip ng nanay mo na makukuha niya ang kwarto natin. Gumawa ng maliit na tunog si Carmen. Kwarto ninyo? Oo, Carmen. Kwarto namin. Sige, kwarto ninyo kung dyan gagaan ang loob mo. Hindi gumaan ang loob ko. Pagkatapos ay sinabi niya, siguraduhin mong handa na ang kwarto bago mag-alas 11. Napakurap ako. Ano? Paparating na ang mga tagahakot dala ang aparador ko at ilang mga kahon. Sinabihan ko na sila kung saan pupunta. Carmen, binabaan niya ako ng telepono. Ganoon-ganoon lang. Naging tahimik ang kwarto maliban sa bentilador sa kisame. Tumingin ako kay Marco. Kinuha niya ang kanyang kape. Mas nainis ako roon kaysa sa dapat kong maramdaman. Huwag kang uminom ng kape ngayon, sabi ko. Kumunot ang noo niya. Bakit? Hindi ko alam. Parang nakakabastos lang. Ibinaba niya ulit ang tasa. Sa loob ng 18 taon, nakarinig na ako ng iba't ibang bersyon ng parehong bagay. Mas madali kung pagbibigyan na lang natin siya. Maganda naman ang intensyon ni Mama. Lilipas din ang galit niya. Isang hapunan lang naman. Isang katapusan ng linggo lang naman. Pasko lang naman. Minsan, inilipat ni Carmen ang oras ng pananghalian para sa reunion ng pamilya mula 2:00 ng hapon papuntang 2:00 ng tanghali ng walang pasabi hanggang Miyerkules ng gabi. Dahil ayon sa kanya, masyado na raw tanghali kumain ang mga tao ngayon. Nakapamili na ako ng lahat. May 20 kilong lechon na ako sa kusina. Sinabi ni Marco, hindi ba pwedeng sakyan na lang natin? Kaya, sinakyan ko na lang. Sinakyan ko ang maraming bagay, pero iba ito.
Ang bahay na ito ang unang bagay sa mahabang panahon na ginusto ko ng sobra, kaya handa akong maging matigas ang ulo. Hindi ito isang malaking mansyon sa loob ng isang eksklusibong subdibisyon. Isa itong bahay na may 4 na kwarto sa Santa Rosa. Hindi kalayuan sa Alabang. May 2 kalahating banyo, may bakod na likod bahay, may balkonahe, at kusina na may mga kabinet na dahan-dahang sumasara na binuksan at isinara ko ng 3 beses noong naghahanap kami ng bahay dahil 53 taong gulang na ako at nakakatuwa pala iyon. Ngayon, binayaran ko ang karamihan sa halaga nito mula sa sarili kong bulsa, mula sa ilang taong ipon at sa napagbentahan ng maliit na apartment na ipinamana ng tita ko. Perang pinanatili kong hiwalay sa negosyo sa konstruksyon ni Marco dahil ang mga maliliit na kumpanya sa pagpapatayo ng bahay ay kayang umubos ng pera na parang mga binatilyong umuubos ng kanin. Nagbibigay si Marco para sa mga bayarin namin. Hindi ko sinasabing hindi. Pero ang mismong pagbili ng bahay ay ako ang namahala. Ako ang nakahanap ng lugar. Ako ang nakipagtawaran. Ako ang nag-asikaso ng inspeksyon. Dumalo ako sa pirmahan ng kontrata. Pinirmahan ko ang bawat pahina. Kaya naman labis akong nainis sa kumpiyansa ni Carmen. Hindi siya nagtatanong. Akala niya ay may napagdesisyonan na. Tumayo ako. Bakit akala ng nanay mo ay titira siya rito? Sumandal si Marco sa aparador. Nag-usap kami tungkol sa paano ang kinabukasan niya. Naghintay ako. Hindi siya nagpatuloy. Marco, nagbuntong hininga siya. 74 na taong gulang na siya. Alam ko, ayaw niyang mag-isa habang buhay. Alam ko rin iyan. Tinulungan niya tayo. Iyon ang unang pangungusap na nagpabago sa takbo ng usapan. Pinaningkitan ko siya ng mga mata. Tinulungan tayo paano. Tumingin siya sa pinto ng kwarto. Sinundan ko ang tingin niya. Walang tao roon. 2 kahon lang ng gamit. Ang isa ay nakapangalang mga tuwalya at kumot. At ang isa ay may nakasulat na opisina ni Marco sa sarili kong sulat kamay. Dahil sinabi niyang hindi niya mabasa ang sarili niyang sulat. Pera, sabi niya. Nakatitig lang ako sa kanya. Anong pera? Nagpasok siya ng pera sa para saan. Nag-alangan siya. Mahalaga ang napakaliit na pag-aalangang iyon. Naramdaman ko iyon. Sa atin, sabi niya. Tiningnan ko siya ng masama. Ang mga tao ay hindi mga bangko, Marco. Alam mo ang ibig kong sabihin? Hindi. Sa totoo lang, hindi ko alam. Kinuha niya ulit ang kape niya. Sa pagkakataong ito, hinayaan ko siya. Magkano? Tanong ko. Malaking halaga rin. Magkano ang malaking halaga, Lenny? Sige na. Hindi. Bigyan mo ako ng eksaktong halaga. Nagsimula siyang maglakad papunta sa pasilyo. Humarang ako sa dadaanan niya. Bakit ka aalis? Hindi ako aalis. Bababa lang ako. Maganda. Sagutin mo ako habang pababa ka. Tumigil siya. Bakit ba lahat ng bagay na kasama ka ay kailangang mauwi sa tila imbestigasyon sa pera? Nakatitig lang ako sa kanya. Dahil kakasabi mo lang na binigyan tayo ng nanay mo ng pera. Wala siyang sinabi. Noon ko muling tinawagan si Carmen. Sumagot siya sa ikalawang ring. Bakit? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Carmen, magkano ba talaga ang ibinigay mong pera kay Marco? Tahimik. Pagkatapos ay 4 na milyong piso. Tumingin ako kay Marco. Nawalan ng reaksyon ang mukha niya. Nagpatuloy si Carmen. At bago ka magsimulang maging maramot sa lahat ng ipinangako sa akin ng asawa mo, hindi ko na sana poproblemahin pa ang titirhan ko. Wala akong sinabi. Marahil inisip niyang iyon ay pahintulot para magpatuloy. Sinabi niya na ang pagtulong sa bahay ay maganda para sa lahat. Nanuyo ang lalamunan ko. Sinabi ba sa iyo ni Marco na ang pera ay mapupunta sa bahay na ito? Siyempre. Sa likuran ko, tahimik na sinabi ni Marco. Mama, narinig siya ni Carmen. Ano? Pinatay ko ang tawag. Hindi pa dabog. Pinindot ko lang ang pindutan. Pagkatapos ay tiningnan ko ang asawa ko. Umupo ako sa opisina para sa pirmahan ng kontrata. 3 araw na ang nakakalipas, habang may asul na folder sa aking kandungan. Sinuri ko ang paunang bayad, ang paglipat ng titulo, ang mga bayarin sa bangko, ang kasulatan ng pagbabayad. Bawat piso ay may pinuntahan. Walang 4 na milyong piso mula kay Carmen. Ni isang kusing, Marco, sabi ko, mukha siyang pagod ngayon. Hindi nakokonsensya. Pagod. Nakakaabala ring iyon sa akin, Lenny. Komplikado ang sitwasyon. Dahan-dahan akong tumango. Sige, tila nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay sinabi ko, nasaan ang 4 na milyong piso ng nanay mo? Nawala ang ginhawa niya.
Hindi agad sumagot si Marco. Nilagpasan niya ako mula sa kwarto at naglakad sa pasilyo papunta sa kusina. Sumunod ako. May mga sandali sa isang pagsasama kung saan malalaman mong ang usapan ay lumampas na sa hindi pagkakaintindihan at papunta na sa may magsasabi ng isang bagay na dapat ay sinabi na nila ilang buwan na ang nakakalipas. Ito ang isa sa mga sandaling iyon. Nakatayo si Marco sa lamesa sa gitna ng kusina at nakatitig sa marmol na tila personal siyang pinagtaksilan nito. Binuksan ko ang aking laptop. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Tinitingnan ang mga dokumento sa pagbili ng bahay. "Lenny, wag na. Kakasabi mo lang na binigyan tayo ng nanay mo ng 4 na milyong piso para sa bahay na ito." Umupo ako sa pirmahan ng kontrata 3 araw na ang nakakalipas. Maalala ko kung may sobrang 4 na milyong piso. Kinuskos niya ang kanyang 2 kamay sa kanyang mukha. "Pwede ba tayong umupo?" Nakatayo tayo sa loob ng bahay. Tila iniisip ng nanay mo na bumili siya ng kwarto dito. Ayos lang akong nakatayo. Binuksan ko ang folder kung saan ko itinago ang lahat mula sa pagbili, kasulatan ng pagbabayad, kumpirmasyon ng titulo, seguro, inspeksyon, lahat-lahat na. Binuksan ko ang mga pinal na numero dito. Sabi ko, paunang bayad, pera ko, bayarin sa paglipat, pera ko, paunang deposito, pera ko. Umiwas ng tingin si Marco, walang 4 na milyong piso. Alam ko, iyon ang nagpatigil sa akin, alam mo. Oo, kung ganoon, saan napunta? Ipinatong niya ang kanyang 2 palad sa lamesa. "Kailangan iyon ng negosyo ko." Tinitigan ko lang siya. Hindi naman naging napakalaki ng Marco Construction, pero naging maayos naman ang takbo nito sa mga nakalipas na taon. Mga kusina, mga pagpapalawak ng bahay, mga terasa, mga pag-aayos ng mga komersyal na espasyo. May 6 o 7 tao si Marco na nagtatrabaho para sa kanya, karamihan sa mga oras depende sa panahon. Alam kong humina ang kita. Hindi ko alam na kulang sila ng 4 na milyong piso mula sa nanay mo. "Gaano kalala?" tanong ko. Naggibit balikat siya. "Isa itong pagkakamali. Huwag kang maggibit balikat ngayon." "Sige, gaano kalala?" Nagbuntong hininga siya. "May 2 kliyente tayong nahuli ng bayad. Isang komersyal na trabaho ang naantala. Nagsalansan ang mga utang sa pinagkukunan ng materyales. Palapit na ang sweldo ng mga tao at kinuha mo ang pera sa pagreretiro ng nanay mo." Hiniram ko. Alam ba niyang pinapautang niya ito sa negosyo? Hindi siya sumagot. Tumango ako. Ayun na nga. Alam niyang tinutulungan niya tayo. Tumigil si Marco sa pagsasabing tayo. Kumunot ang noo niya. "Nakatulong din ito sa mga bayarin sa bahay." "Hindi, nakatulong ito sa kumpanya mo. Ang kumpanya ko ang nagbabayad ng mga bayarin natin. Kung ganoon, sabihin mo iyan sa nanay mo. Sabihin mo sa kanya na pinondohan niya ang sweldo ng mga tao. Sabihin mo sa kanya na binayaran niya ang mga utang sa materyales. Sabihin mo sa kanya na pinanatili niyang updated ang hulog ng truck mo. Huwag mong sabihin sa kanya na binili niya ang kwarto ko." Matulis siyang tiningnan ako. Hindi ko sinabi iyon. Nangalumbaba ako. Tila napakadetalye niya para sa isang babaeng hindi mo sinabihan ng ganon. Lumayo siya sa lamesa at naglakad papunta sa lababo. Sinabi ko sa kanya na aalagaan natin siya. "Ipinangako mo ba sa kanya ang master's bedroom?" "Hindi." "Sinabi mo ba sa kanya na pwede siyang tumira dito?" "Sinabi ko sa kanya na palagi siyang may matutuluyan sa atin." "Hindi iyon pareho." "Halos pareho na ring iyon. Talagang hindi iyon pareho." Binuksan niya ang refrigerator, tinitigan ang loob nito, at saka isinara ulit. Muntik na akong matawa. "Anong hinahanap mo?" "Wala. Mabuti. Dahil maliban na lang kung may 4 na milyong piso sa likod ng pitsel ng juice, may mas malaki tayong problema." Tiningnan niya ako ng masama. "Pwede bang wag kang magbiro ngayon? Pwede akong magbiro o simulan kong ibato ang mga tasa ng kape mo. Mamili ka." Natapos ang usapan doon. Tinawagan ko ulit si Carmen. Agad siyang sumagot. Nag-iimpake ako. "Tumigil ka muna. Sinabi ko na sa'yo na padating na ang mga tagahakot." "Carmen, may pruweba ka ba?" "Pruweba ng 4 na milyon." Tumaas ang boses niya. "Pruweba. Resibo ng paglipat ng pera sa bangko. Tseke. Kopya. Kahit ano." Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, "Akala mo ba inimbento ko lang ito?" "Hindi. Ang tingin ko ay may isa sa atin na nasabihan ng isang bagay na hindi totoo." Napatahimik siya roon. Pagkalipas ng ilang segundo, sinabi niya, "Nasa akin ang resibo ng bangko." "Kanino mo ipinadala? Kay Marco?" "Personal, hindi. Sa kumpanya." Tumingin ako kay Marco. Nakatitig siya sa sahig.
Anong pangalan ng kumpanya? Marco Construction. Ipinikit ko ang aking mga mata ng isang segundo. Ayun na nga. Mayroon ka bang anumang text mula kay Marco kung bakit mo ito ipinadala? Gumawa ng tunog si Carmen na nagsasabing nasaktan siya dahil nagtanong pa ako. Itinatago ko ang lahat. Siyempre ginagawa niya iyon. Nagpiprint pa rin si Carmen ng mga kumpirmasyon sa eroplano at inilalagay ang mga ito sa mga folder na may pangalan. Dalhin mo sa bahay namin. Oo, papunta na ako sa bahay ninyo. Dalhin mo ang resibo ng bangko at ang mga text. Nag-alangan siya pagkatapos ay nagsabing sige. Bago niya ibinaba ang telepono, tinanong ko si Carmen, may nakausap ka ba bago mo inilipat ang pera na iyon? Ang CPA ko. Sino? Si Dante. Si Dante Cruz. Kilala ko si Dante. Hindi masyadong malapit pero sapat na. Siya ang tipo ng lalaking nagsusuot ng kamisa dentro buong taon at palaging mukhang kagagaling lang mula sa pananghalian sa isang samahan sa komunidad. Siya na ang nag-aasikaso ng buwis ni Carmen sa loob ng maraming taon. Ginamit din ng kumpanya ni Marco ang serbisyo niya, kahit para lang sa pag-aasikaso ng kuwenta at buwis. Ano ang sinabi ni Dante? Sinabi niya sa akin kung ano ang magiging epekto sa buwis ng pag-withdraw mula sa aking puhunan. At sinabi mo sa kanya kung bakit mo kailangan ng pera? Oo. Ano ang sinabi mo sa kanya na tinutulungan ko sina Marco at Lenny sa bahay? Tumingin ulit ako kay Marco. Sa pagkakataong ito, umupo siya. Tinawagan ko si Dante. Sumagot siya ng Lenny. Nakakagulat ito. Dante, may kailangan akong itanong sa iyo at hindi ko hinihinging labagin mo ang anumang kumpidensyal na impormasyon. Palaging magandang simula iyan. Kahit papaano, napangiti ako. Sinabi sa akin ni Carmen na kumuha siya ng 4 na milyong piso pagkatapos kayong mag-usap. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Kinausap nga niya ako tungkol sa pagkuha ng pera. Naniniwala siyang napunta ang pera na iyon sa bago naming bahay. Walang sagot. Dante, nandito ako. Hindi ito napunta sa bahay. Isa pang katahimikan. Mas matagal ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya, Lenny, hindi ko pwedeng pag-usapan ang mga papeles ng negosyo ni Marco sa iyo. Alam ko, hindi ko naman hinihinging gawin mo iyon. Sige, sinasabi ko sa iyo. Naniniwala si Carmen sa isang bagay at ang mga dokumentong nasa akin ay nagpapakita ng ibang bagay. Natahimik na naman siya. Sa wakas, sinabi niya, alam ba ni Carmen na tinatawagan mo ako? Hindi, kung ganoon tawagan mo siya. Para saan? Kung pumapayag siyang naroroon ako habang kinukumpara ninyong tatlo ang mga sinabi sa inyo, dadaan ako. Napatingin ako kay Marco. Nagbago ang mukha niya. Hindi masyadong halata, sapat lang. Sige, sabi ko. Salamat, ibinaba ko ang telepono. Tumayo si Marco. Tinawagan mo si Dante? Tinawagan ko ang nag-aasikaso ng buwis ng nanay mo. Nagtatrabaho din siya para sa negosyo ko. Oo, malamang, ngayon ay lahat ng tao ay may magkakapatong na trabaho. Lenny, nagiging katawa-tawa na ito. Tinitigan ko siya. Akala ng nanay mo binili niya ang isang kwarto sa bahay ko gamit ang pera na ginamit mo pampasweldo at si Dante ang hangganan ng pasensya mo. Ibinuka niya ang kanyang bibig, tapos isinara niya ito. Tinawagan ko ulit si Carmen. Papayag ka ba na nandito si Dante? Si Dante? Oo. Bakit? Para walang huhula. Tahimik siya ng sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, sige. Pagsapit ng 10:38, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Darating ako ng 11:00. Siguraduhin mong handa na ang kwarto. 2 beses ko itong binasa. Pagkatapos ay sumagot, pumunta ka ng 11:00. Dalhin mo ang resibo ng bangko at ang mga text. Halos agad na dumating ang sagot niya. Paparating na rin ang mga tagahakot. Nag-type ako ng sige. Pinapanood ako ni Marco mula sa kabilang dulo ng kwarto. Pagsapit ng 10:42, pumarada si Dante sa garahe. Nang pumasok siya sa pintuan, namutla si Marco. Anong ginagawa niya dito? Tumingin ako sa orasan. Iyan din ang itatanong sa akin ng nanay mo mamaya. Pagsapit ng 10:55, lumiko sa kalsada namin ang isang puting truck ng mga tagahakot. Nakabuntot ang sasakyan ni Carmen. Pumasok siya dala ang kanyang bag at isang maliit na paso ng orchids na tila ba pupunta lang siya sa isang pananghalian imbes na sa isang komprontasyon tungkol sa pera ng pamilya. Pagkatapos ay nakita niya si Dante na nakatayo sa tabi ko. Tumigil siya. Bakit siya nandito? Tiningnan siya ni Dante at mahinahong sinabi, Carmen, dahil sa palagay ko ay may dalawang magkaibang ipinangako sa inyo ni Lenny. Tumingin si Carmen mula kay Dante papunta sa akin tapos kay Marco. Walang nag-alok sa kanya na umupo. Umupo pa rin siya.
May gusto bang magpaliwanag kung bakit nakatayo ang CPA ko sa dining room ninyo? Hinila ni Dante ang isang silya sa harap niya. Inisip kong mas mabuti kung parehong usapan ang maririnig ng lahat. Nanliit ang mga mata ni Carmen. Palagi kong naririnig ang parehong usapan. Muntik ko nang sabihin na malamang hindi. Sa halip, inilagay ko ang aking folder ng titulo sa lamesa. Dinala mo ba ang resibo ng paglipat sa bangko? Tinitigan niya ako ng isa pang segundo. Pagkatapos ay binuksan ang kanyang bag. Dumating si Carmen na handa. May kayumangging sobre sa loob kasama ang kumpirmasyon ng paglipat ng pera, ilang nakaprint na pahina, at dahil siya si Carmen, may maliit na dilaw na papel sa itaas na may nakasulat na Marco 4 na milyon na malalaking letra. Iniurong niya ang resibo papunta sa akin. Binasa ko ito. $4 million recipient Marco Construction. Inikot ko ang aking dokumento at inilagay sa tabi ng kumpirmasyon ng bangko. Heto ang pinal na kasulatan ng pagbabayad mula noong Martes. Umabante si Carmen. Itinuro ko ang mga numero. Ang paunang bayad ko, ang gastos sa paglipat ng titulo, ang paunang deposito, lahat ng ginastos sa pagbili ng bahay na ito ay nandito. Sinuri niya ang pahina. Pagkatapos ay tiningnan niya si Marco. Nasaan ang akin? Hindi ito direktang napunta sa bahay, sabi niya. Umangat ang ulo ni Carmen. Ano ang ibig sabihin ng direkta? Hinila ni Marco ang isang silya. Mama, makinig ka lang muna. Nakikinig na ako simula pa noong 1952. Magaling na ako diyan, napayuko si Dante. Kinagat ko ang loob ng pisngi ko. Umupo si Marco. Nagkakaroon ng problema sa pag-ikot ng pera ang kumpanya. Nakatitig lang si Carmen sa kanya. Anong kumpanya? Kumpanya ko. Alam ko kung aling kumpanya ang sayo, Marco. Bakit pinag-uusapan natin ang kumpanya mo? Walang sumagot ng ilang sandali. Pagkatapos ay tinanong ko si Carmen. Sabihin mo sa akin, nang eksakto kung ano ang akala mong kasunduan. Tiningnan niya ako na tila nagtanong ako ng isang napakalinaw na bagay. Sinabi sa akin ni Marco na nahihirapan kayong dalawa na bumili ng bahay na ito. Sulyap ko sa kanya. Wala siyang sinabi. Nagpatuloy si Carmen. Sinabi niya na pwede akong tumulong ng 4 na milyon, tapos hindi ko na po problemahin kung saan ako titira. Ano ang ibig sabihin niyan sa iyo? Ibig sabihin noon ay kung ano ang mismong pandinig doon. Sabihin mo, tumalim ang bibig niya. Pwede akong lumipat kapag kailangan ko na at sa akin ang master's bedroom. Sinabi niya na iyon ang pinakamakatwiran dahil sa tuhod ko. Walang hagdan, mas malaking banyo. Sapat ang espasyo para sa mga gamit ko. Nasa ibaba ang master's bedroom namin. Ang iba pang mga kwarto, maliban sa maliit na kwarto ng bisita, ay nasa taas. Ang bahaging iyon man lang ay may lohika sa likod nito. Nagkataon lang na ang lohika ay kinasasangkutan ng kwarto ko, patuloy ni Carmen. At sinabi niyang mananatili ang bahay sa pamilya natin. Humarap ako kay Marco. Sinabi mo na ano matagalang plano ng mana ang tinutukoy ko. Pinag-uusapan mo ang isang bahay na hindi mo binili. Lenny, grabe naman. Hindi. Gusto ko talagang marinig ang bahagi ng pagpaplano ng mana. Kumunot ang noo ni Carmen sa akin. Alam mo kung ano ang ibig niyang sabihin? Hindi, Carmen. Hindi ko alam na sinabi niya ang lahat ng ito. Iyon ang tuluyang nagpatigil sa kanya. Lumapit ako sa kanya. Kailan ako pumayag na pwede kang lumipat dito? Hindi siya sumagot. Kailan tayo nag-usap tungkol sa 4 na milyon na wala? May hiningi ba ako sa iyong pera? Wala. Ibinigay ba sa akin ni Marco ang telepono noong pinag-usapan ninyo ito? Nagbago ang ekspresyon niya. Wala. Nagpadala ba ako sa iyo ng email, text, kahit ano? Wala. Naging napakatahimik ng kwarto. Sa labas, naririnig ko ang makina ng truck ng mga tagahakot na umaandar sa kalsada. Binuksan ulit ni Carmen ang kanyang bag. May mga text ako. Inilabas niya ang ilang nakaprint na pahina. Siyempre, naiprint niya ang mga iyon. Iniabot niya sa akin ang una. Mula ito kay Marco. Kapag nagpasok ka ng 4 na milyon, hindi mo na po problemahin kung saan ka titira. Mas malala ang sumunod. Susunod din si Lenny. Ipaubaya mo na sa akin iyan. Binasa ko ito ng 2 beses. Masakit iyon. Hindi dahil napatunayan nitong nagsinungaling siya kay Carmen. Alam ko na iyon. Napatunayan nitong alam niyang hindi ako pumayag. Inasahan niya na tututol ako at gumawa siya ng mga plano para iikutan ito. Iniurong ko ang pahina papunta kay Marco. Ano ang ibig sabihin ng susunod din si Lenny? Sinulyapan niya ito. Ibig sabihin inisip ko na kapag nag-usap tayo, hindi. Gumawa ka na ng pangako. Sinusubukan kong asikasuhin ang lahat. Tumawa si Carmen ng isang beses. Walang katatawanan doon. Aba,
Ang ganda naman ng nangyayari. Sa wakas, nagsalita si Dante. Carmen, noong tinawagan mo ako tungkol sa pagkuha ng bahagi ng pera sa puhunan mo, ano ang sinabi mo sa akin na paggagamitan ng pera? Tiningnan niya ito, bahay ng pamilya. Iyan din ang natatandaan ko. Gumalaw si Marco. Itinaas ni Dante ang isang kamay. Hindi ko pinag-uusapan ang mga papeles ng negosyo ni Marco. Hindi pwede at hindi ko gagawin. E bakit ka nandito? Tanong ni Marco. Dahil sinabi ng nanay mo ang isang dahilan ng kunin niya ang pera at ipinapakita ni Lenny ang mga dokumentong nagsasabi ng ibang kwento, ang susunod ay ang usapang kailangan ninyong tatlong gawin. Humarap si Carmen sa kanyang anak. Kaya, saan ito napunta? Tumingin si Marco sa paligid ng lamesa. Halos makita ko siyang naghahanap ng isang bersyon na makakapagpasaya sa lahat. Wala nang natira. Pasweldo, sabi niya. Nakatitig si Carmen. Anong pasweldo? Mga bayarin sa pinagkukunan ng materyales, seguro, at hulog sa mga kagamitan. Ang 4 na milyong piso ko, naipit ang kumpanya. Ginamit mo ang pera sa pagre-retiro ko para sa pasweldo. Papalitan ko rin naman iyon kapag natuloy na ang isa nating komersyal na proyekto. Anong proyekto? Ang pagsasaayos ng gusali sa BGC. Alam ko ang trabahong iyon, o kahit papaano narinig ko iyon. Ilang buwan nang pinag-uusapan ni Marco iyon. Hindi natuloy iyon, sabi ko. Tumango siya. Napasandal si Carmen, kaya kinuha mo ang pera ko dahil akala mo babayaran ka ng ibang trabaho. Hiniram ko ang pera mo. Matagal niya itong tiningnan. Ang paghiram ay karaniwang may kasamang pagsasabi sa tao na isa itong utang. Hinimas ni Marco ang kanyang noo. Mama, kailangan ng pansamantalang tulong ng kumpanya. Nangalumbaba si Carmen. Malamang, pansamantala rin pala ang pagre-retiro ko. Umubo si Dante sa kanyang kamay. Umiwas ako ng tingin. Hindi iyon nakakatawa para kay Marco. Alam mo naman na humina ang negosyo? Sabi ni Carmen, biglang bumaling sa akin. Ayun na nga, sa isang iglap, halos makita ko na naman ang lumang nakagawian na pilit ibinabalik. Galit sa akin si Carmen. Galit ako kay Carmen. Ligtas na nakaupo si Marco sa pagitan namin. Alam kong humina ang negosyo, sabi ko. Hindi ko alam na nagbebenta siya ng mga imbentong kwarto. Biglang naging napaka-interesado si Dante sa guhit ng kahoy sa lamesa namin. Nanginig ang bibig ni Carmen, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tiningnan niya ulit ang mga text ni Marco. Tila lumitaw na mas maliit ang kanyang mga balikat, hindi mahina. Mariing tututulan ni Carmen ang salitang iyon, mas matanda lang. Nasa labas pa rin ang mga tagahakot. Nasa loob ng truck na iyon ang mga gamit niya. Nag-impake siya para dito. Sinabi niya sa mga tao na titira siya kasama ng anak niya. At kahit gaano man ako kagalit sa kanya dahil sa basta-bastang pagpasok sa buhay ko at pag-angkin sa kwarto ko, hindi ko maitatangging hindi niya inimbento ang lahat. Ibinenta sa kanya ni Marco ang kasiguruhan. Tumayo ako. Hindi mo makukuha ang master's bedroom. Tumungala si Carmen, agad na tumigas ang kanyang mukha. Lenny, pero pwede kang matulog sa kwarto ng bisita sa ibaba ng 2 gabi. Tumigil siya. Dalawa, habang pinag-iisipan mo kung ano ang gusto mong gawin at kung ano ang mangyayari sa pera. Sinulyapan niya ang pasilyo. Ang pangit ng kutsun doon. Tinitigan ko siya. Carmen. Nag-aalok ako ng matutuluyan. Hindi ng hotel sa Soler. Tinamaan doon si Dante. Tumawa siya bago niya mapigilan ang sarili. Kahit si Carmen ay muntik nang mapangiti. Muntik na. Sige, sabi niya. Ipinasok ng mga tagahakot ang 2 maleta, ang kanyang mga gamot, ilang damit, at ang orchids. Naiwan ang aparador sa truck. Nang gabing iyon, nag-impake si Marco ng isang malaking bag. Pupunta ako kina Kuya Kiko, sabi niya. Gaano katagal? Hanggang sa kumalma kayong dalawa. Tiningnan ko siya. Kumuha ka ng 4 na milyong piso mula sa nanay mo gamit ang isang kwento. Ginamit ito para sa ibang bagay. Ipinangako sa kanya ang kwarto ko. At sa paanong paraan naging kaming dalawa ni Carmen ang emosyonal na problema. Wala akong ninakaw. Bakit hindi niya alam na pinapautang niya iyon? Isinara niya ang zipper ng bag. Wala na kaming sinabi pagkatapos noon. Umalis siya bandang alas 7. Pagsapit ng 7:23, nag-vibrate ang telepono ko. Mula ito kay Marisa, ang nakababatang kapatid ni Marco. Hindi ako makapaniwala na pinalayas mo si Mama matapos mong kunin ang pera niya. Binasa ko ito ng isang beses. At inulit ko. Mula sa dulo ng pasilyo, naririnig ko si Carmen na kinakausap ang sarili habang nagrereklamo tungkol sa mga unan sa kwarto ng bisita. Tiningnan ko ang mensahe ni Marisa.
Wala pang kalahating oras na nakaalis si Marco at nagsimula na siyang gumawa ng ibang kwento. Pagsapit ng 8:00 ng sumunod na umaga, 3 tao na ang kumontak sa akin para ipaliwanag kung gaano ako kasamang tao. Naging abala pala si Marco. Unang tumawag si Marisa. Nakatayo ako sa lamesa sa kusina, nagpapahid ng palaman sa pandesal nang lumabas ang pangalan niya sa aking telepono. Nakaupo si Carmen sa lamesa, suot ang kanyang duster. Nagbabasa ng Diaryong Inquirer sa kanyang tablet at umiinom ng kape na sinabi na niya sa akin na masyadong matapang. Sinagot ko, "Magandang umaga, Marisa. Nandyan ba si Mama?" Tumingin ako ng diretso kay Carmen. "Oo, may katahimikan sa bahay ninyo." "Oo, isa pang katahimikan. Pero sabi ni Marco, pinalayas mo raw siya." Ibinaba ni Carmen ang tablet. Ini-speaker ko ang telepono. "Aba," sabi ko, "maliban na lang kung natuto siyang magreklamo tungkol sa kape ko mula sa malayo, nandito pa rin siya." Kumunot ang noo ni Carmen. Masyado kasing matapang. Natahimik si Marisa. Pagkatapos ay sinabi niya, "Sabi sa amin ni Marco, hindi mo raw siya pinatuloy matapos siyang magbigay sa iyo ng 4 na milyong piso. Umayos ng upo si Carmen. Nagbigay kay Lenny. Narinig siya ni Marisa. "Mama." "Oo, Marisa, nandito ako mismo." "Ano bang nangyayari?" Tumingin sa akin si Carmen. Alam kong gusto niyang sumagot, pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Alam ko kung paano, hindi kailanman napunta sa akin o sa bahay ang 4 na milyon. Ginamit ito ni Marco para sa negosyo niya. Katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Marisa, "Hindi iyan ang sinabi niya sa amin." Sumandal ako sa lamesa. Nagsisimula ko nang marinig ng madalas ang pangungusap na iyan. Humingi ng pagkakataon si Marisa na makausap ng sarilinan si Carmen. Iniabot ko sa kanya ang telepono. Pagsapit ng 10:00, nag-text na si Kiko. Pagkatapos, isa sa mga pinsan ni Marco ay nagpadala sa akin ng mensahe sa Facebook na nagsisimula sa, "Dapat ay inuuna ang pamilya bago ang mga material na bagay." Na isang nakakabighaning posisyon mula sa isang lalaking hindi pa isinasauli ang pangtabas ng damo ni Marco sa loob ng 4 na taon. Hindi ako sumagot. Ang lumang bersyon ko ay gagawin iyon. Gugugulin ko sana ang kalahati ng umaga sa paggawa ng maingat na paliwanag para walang masamang isipin ang mga tao tungkol sa akin. Nang umagang iyon, naligo lang ako. Bandang 11:30, tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, galing ito sa bangko. Ang paglipat ng pera ay nangangailangan ng approval ko. Binuksan ko ang abiso, 1 milyong piso mula sa magkasamang ipon namin sa bahay. Tinitigan ko ang screen. Ang padadalhan ay isang account na kilala ko kay Carmen. "Carmen?" Nasa kwarto siya ng bisita. "Ano ang sinabi sa iyo ni Marco?" Magpapadala raw siya sa akin ng pera. Lumitaw siya sa pintuan. "Hindi." Tinawagan ko siya. Sumagot siya sa ika-4 na ring. "Bakit ka nag-umpisa ng paglipat ng 1 milyong piso?" Natahimik siya. "Marco, sinusubukan kong ayusin ito gamit ang ating ipon. Pera nating dalawa ito. Bakit 1 milyon? Ito ang pwede nating ilipat nang hindi gumagawa ng panibagong problema." Tumawa ako. Hindi dahil nakakatawa iyon. Panibagong problema. Sinusubukan kong ibalik sa nanay mo ang kahit papaano sa ngayon. Tinanong mo ba ako? Alam kong tatanggi ka. Nandyan na naman. Hindi ko sinasabing nakalimutan ko. Hindi ko sinasabing akala ko ay papayag ka. Alam niyang tututol ako. Kaya, sinubukan niya muna at binalak na magpaliwanag na lang sa huli. Kung gayon, bakit kailangan ng bangko ang pahintulot ko? Dahil sa patakaran ng account natin. Napakaganda ng mga patakarang iyon. Lenny, wag. Anong ibig mong sabihin na wag? Ang ibig kong sabihin ay hindi ko papayagan ang paglipat ng pera. Mukha siyang gulat na gulat. Nawalan ng 4 na milyon si Mama. Alam ko, may utang tayo sa kanya. Ikaw ang may utang sa kanya. Mag-asawa tayo. At bigla, tayo na naman. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin noong kinuha mo ang pera, negosyo mo iyon. Ngayon na kailangan na itong bayaran, ipon na nating dalawa. Hindi iyon makatarungan. Tiningnan ko ang telepono. Hindi ako makapaniwalang sinabi niya iyon. "Hindi, Marco, hindi nga. Hindi ko pinayagan ang paglipat." Binabaan niya ako ng telepono. Nang hapong iyon, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko pa ginawa sa loob ng 18 taong pagsasama namin. Nakipagkita ako sa isang abogado. Hindi pa ako magsasampa ng kaso para ipawalang bisa ang kasal o makipaghiwalay. Hindi ko pa nga alam kung gusto ko na ba talagang makipaghiwalay.
Iyon ang pinakaayaw kong bahagi. Gusto kong makasigurado. Gusto ko ng isang malinis na emosyon na magsasabi sa akin kung ano mismo ang dapat kong gawin. Sa halip, galit na galit ako sa isang lalaking alam kong o-order ng burger ko na walang sibuyas dahil ayaw ko sa mga iyon. Isang lalaking umupo sa tabi ko sa burol ng tita ko at hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng lamesa. Isang lalaking nakasama ko sa halos 2 dekada na inaakala kong kilala ko. Hindi nawawala ang mga totoong pagsasama sa sandaling may isang taong nagpalungkot sa iyo. Minsan, mas madali iyon. Ang opisina ng abogado ay sa alabang sa itaas ng isang kumpanya ng lupa at bahay. Ang pangalan niya ay Ati Patricia Cruz at kaedad ko lang siya. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa bahay, sa kumpanya ni Marco, sa pera ni Carmen, at sa sinubukang ilipat na pera. Nagsulat si Patricia. Nang matapos ako, sinabi niya, "Una, huwag kang maglipat-lipat ng pera dahil galit ka. Hindi ko naman plano. Mabuti. Pangalawa, itago ang lahat. Mga papeles ng titulo, abiso ng bangko, mga text, anumang may kaugnayan." Tumango ako. "At huwag kang pipirma ng kahit ano na dadalhin ni Marco nang hindi mo lubos na naiintindihan kung ano ito. Paano ang tungkol sa bahay?" Ibinigay niya sa akin ang sagot na ibinibigay ng mga abogado. Kapag gusto mo ng simpleng sagot, depende iyan. Nagbuntong hininga ako. Bahagya siyang ngumiti. Alam ko, ayaw ng lahat ng sagot na iyan. Ipinaliwanag niya ng sapat para maintindihan ko na ang 18 taong pagsasama ay nangangahulugang ang aming mga pananalapi ay hindi maaaring ayusin sa mga maayos na maliit na tambak dahil lang gusto ko. Umalis akong pakiramdam ko ay mas nawalan ako ng kapangyarihan kaysa noong pumasok ako. Kakatwa, nakatulong iyon. Walang magiging mahiwagang dokumento na magpapawala ng lahat ng ito. Kailangan ko itong harapin. Pag-uwi ko, nasa lamesa si Carmen hawak ang telepono niya. Hindi siya bumati. Sa halip, sinabi niya, "Tingnan mo ito." Nagpadala si Marco ng mensahe sa kanyang mga kapatid. Ayon sa kanya, palaging naiintindihan ni Carmen na ang 4 na milyon ay tulong sa pamilya at ginawa kong digmaan sa pananalapi ang sitwasyon. Iniabot sa akin ni Carmen ang telepono niya. Tulong sa pamilya? Umupo ako sa tapat niya. Binuksan niya ulit ang lumang text ni Marco. Kapag nagpasok ka ng 4 na milyon, hindi mo na po problemahin kung saan ka titira. Pagkatapos ay ang isa pa. Susunod din si Lenny. Ipaubaya mo na sa akin iyan. Nakatitig si Carmen doon. Pinalabas niyang, "Mahirap kang pakisamahan." Tiningnan ko siya. Pinalabas niyang, "Imposible ka namang pakisamahan." Umangat ang kanyang mga mata. Naging epektibo naman iyon para sa kanya. Hindi ba? Walang nagsalita sa aming dalawa sa loob ng ilang segundo. Marahil iyon ang unang pagkakataon na nakita namin ni Carmen ang parehong 18 taon mula sa iisang posisyon. Pagkatapos ay uminom siya ng kape at napangiwi. "Talagang masyadong matapang ang timpla mo dito." Tinitigan ko siya. "Sinubukan mong kunin ang kwarto ko kahapon. Hindi tayo mag-uumpisa sa kape ngayon." Nanginig ang bibig niya. Biyernes ng gabi. Tumawag si Kiko. Sinabi niyang mag-iimbita siya ng lahat sa linggo ng hapon. "Wala namang espesyal," sabi niya. "Ihaw-ihaw lang ng 3:00. Kailangan nating magsama-sama lahat bago pa ito maging mas magulo." Pumayag na si Marco na pumunta. Siyempre, pumayag siya. Ang mga tagapakinig na pamilya, ang eksaktong gusto niya. Sa una ay tumanggi si Carmen. Hindi ako uupo sa likod bahay ni Kiko habang pinag-uusapan ng lahat ang pera ko. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Marisa. Narinig ko lang ang panig ni Carmen. Walang hintuan. Hindi iyan totoo. Mas mahabang paghinto. "Sino ang nagsabi sa'yo niyan?" "Alam ko na." Tumigas ang ekspresyon ni Carmen. "Sinabi niya sa'yo na palagi kong alam na utang ito sa negosyo." Nakatayo siya ng tuwid na tuwid. Pagkatapos ay sinabi niya, "Magkita-kita tayo sa linggo." Pinatay niya ang tawag. Nasa lababo ako at nagbabanlaw ng plato. Tumingin sa akin si Carmen. "Anong oras itong ihaw-ihaw?" 3:00. "Sige." Binuksan niya ang refrigerator. "Gagawa ako ng macaroni salad." Humarap ako. Dapat ba akong mag-alala? Kinuha niya ang mayonnaise. Kung magsisinungaling lang siya ulit. Sa unang pagkakataon mula noong dumating siya kasama ang truck ng mga tagahakot, halos maawa ako kay Marco. Halos, tinawag itong ihaw-ihaw ni Kiko, pero walang nagpunta doon para sa inihaw. Pagsapit ng 3:00 ng linggo ng hapon, sa likod bahay niya sa Alabang, naroon na ang lahat ng karaniwang gamit ng pamilyang Marco, mga silyang natitiklop, isang ihawan,
2 pitsel ng sagot gulaman, ang lumpiang Shanghai ni Marisa, at 6 na matatandang nagpapanggap na hindi nila ginugol ang nakaraang 3 araw sa pag-uusap tungkol sa isa't isa. Dinala ni Carmen ang kanyang macaroni salad. Wala akong dinala. Inisip kong sapat na ang naambag ko. Nandun na si Marco. Nakatayo siya malapit sa ihawan kasama si Kiko, nakasuot ng khaki na shorts at ang asul na polo shirt na binili ko para sa kanyang kaarawan. Para sa isang katawa-tawang segundo, nang makita ko siya sa damit na iyon, tila may sumikip sa dibdib ko. Hindi naglalaho ang 18 taon dahil lang may nagsinungaling sa iyo. Maging maginhawa sana iyon. Nakita niya ako at lumapit. Pwede bang panatilihin natin itong maayos? Tiningnan ko siya. Plano ko sanang ilublob ang nanay mo sa macaroni salad. Pero dahil nakiusap ka ng maayos, Lenny, nagpapakumbaba na ako. Hininaan niya ang kanyang boses. Pakiusap, wag mong ipahiya si mama. Halos bumilib ako roon. Marco, nagdala ng mga nakaprint na ebidensya ang nanay mo. Sinulyapan niya si Carmen. Inaayos niya ang kanyang mangkok sa ibabaw ng lamesa sa labas ni Kiko. Hindi niya kailangang malaman ng lahat ang mga isyu niya sa pera. Kung ganoon, hindi mo sana sinabi sa lahat ang bersyon mo nito. Bago pa siya makasagot, tinawag kami ni Kiko. Umupo kami sa isang maluwag na bilog sa paligid ng bakuran. Nanatili malapit sa ihawan ng asawa ni Kiko na si Susan. Ang anak nila, at ang asawa nito, ay biglang naging napaka-interesado sa pagtulong sa pag-iihaw, na nagbigay sa kanila ng magandang dahilan para manatiling nasa saklaw ng pandinig. Naunang nagsalita si Marco. Siyempre siya ang nauna. Tingnan ninyo, sabi niya. Nakasandal paharap at nakapatong ang mga siko sa kanyang mga tuhod. Masyado na itong lumaki. Gumawa ng maliit na tunog si Carmen. Binaliwala iyon ni Marco. Gusto tayong tulungan ni Mama. Nagkaproblema ang negosyo. Naging protektibo si Lenny sa bagong bahay. Naging emosyonal ang lahat. Naghintay ako. Halos napakaganda ng pakinggan. Ang 4 milyong piso ay biglang naging emosyonal ang lahat. Patuloy niya. Hindi ko sinasabing perpekto ang ginawa ko sa lahat ng bagay. Hindi. Pero walang nagnakaw. Maganda, sabi ko. Tiningnan niya ako. Kung ganoon dapat ay madali lang ito. Saan napunta ang 4 na milyon ng nanay mo? Tumingin si Marisa mula sa akin papunta kay Marco. Tumigil si Kiko sa pag-ikot ng sandok sa kanyang kamay. Nagbuntong hininga si Marco. Naipaliwanag ko na ito. Hindi sa kanila. Napunta ito sa kumpanya. Kumunot ang noo ni Marisa. Ang buong 4 na milyon. Karamihan dito. Nagsalita si Carmen. Magkano ang karamihan? Nag-alangan si Marco. Lahat. Walang nagsalita ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagtanong si Kiko. Para saan? Pasweldo, mga pinagkukunan ng materyales, seguro, kagamitan. Humarap sa akin si Marco at bago pa umarte ang lahat na parang nilustay ko ito sa kasino. Ang kumpanyang iyon ang nagbabayad ng mga bayarin natin sa loob ng maraming taon. Wala akong sinabi na hindi. Pinoprotektahan ko ang ating kita. Hindi pa rin iyan ang tanong. Anong tanong ang gusto mong sagutin ko, Lenny? Si Carmen ang sumagot para sa akin. Bakit mo sinabi sa akin na ibinabayad ko iyon para sa bahay? Tiningnan siya ni Marco. Sabi ko tumutulong ka sa pamilya. Hindi. Dumukot si Carmen sa kanyang bag. Nagbago ang mukha ni Marco. Inilabas niya ang ilang piraso ng papel. Napatingin si Kiko. Iniprint mo ang mga text mo. Tiningnan siya ng masama ni Carmen. 74 na taong gulang na ako. Nagpiprint ako ng mga bagay-bagay. Matuto kayong tanggapin iyan. Tumawa si Susan bago niya napigilan ang sarili. Kahit ako ay napangiti. Isinuot ni Carmen ang kanyang salamin sa pagbabasa. Pagkatapos ay binasa niya ito ng malakas. Kapag nagpasok ka ng 4 na milyon, hindi mo na poproblemahin kung saan ka titira. Tiningnan niya si Marco. Mga salita mo, oo, pero mabuti. Binasa niya ang susunod. Susunod din si Lenny. Ipaubaya mo na sa akin iyan. Tumingin sa akin si Marisa. Wala akong sinabi. Itinupi ni Carmen ang papel. Alam ba ni Lenny, nabibigyan kita ng 4 na milyong piso? Hinimas ni Marco ang kanyang panga. Mama, oo o hindi? Hindi. Ipinangako ba sa akin ni Lenny ang master's bedroom? Hindi. Ipinangako ba ni Lenny na pwede akong lumipat sa bahay na ito? Hindi. Napunta ba ang pera ko sa pagbili ng bahay na ito? Hindi. Tumigil si Carmen. Pagkatapos ay tinanong niya ang nag-iisang tanong na mahalaga. Hinayaan mo ba akong maniwala na magagarantiya nito ang lugar ko roon? Tumingin si Marco sa paligid ng bakuran. Walang tumulong sa kanya. Sa wakas, sinabi niya, oo.
Hinubad ni Carmen ang kanyang salamin. Hindi malakas ang boses niya. Iyon ang mas nagpalala rito. Ibinenta mo sa akin ang isang kwarto na hindi sa iyo. Walang gumalaw. Dahan-dahang ibinaba ni Kiko ang sandok. Umiling si Marco. Hindi makatarungan iyan. Tumawa si Carmen. Mukhang ang linyang iyan ay tumatakbo sa pamilya ngayon. Sinusubukan kong ayusin ang problema gamit ang pera ko. Babayaran din sana kita. Kailan? Kailan? Kapag nagbayad na ang proyekto sa BGC, na hindi nangyari. Alam ko iyon. Biglang kumunot ang noo ni Kiko. Teka, tiningnan siya ni Marco. Itinuro sa kanya ni Kiko ang sandok ngayon. Tila napagdesisyon ng kapakipakinabang pala ito matapos ang lahat noong nakaraang Disyembre. Ang 500,000. Tumigas ang ekspresyon ni Marco. Anong tungkol doon? Sinabi mo sa akin na iyon ay dahil hindi pa nagbabayad ang isang trabaho sa bubong. Iba iyon. Paano iyon naging iba? Tinitigan siya ni Kiko. Mayroon bang trabaho sa bubong? Oo, hindi ba ito nagbayad? Nag-alangan si Marco. Halos, ibinaba ni Kiko ang sandok. Ang salitang halos ay hindi nakakapanatag ng loob, Marco. Humarap si Susan papunta sa ihawan, pero nakikita ko ang paggalaw ng kanyang mga balikat. Hindi natuwa si Marisa. Tiningnan niya si Marco. May iba pa ba? Wala, sabi ni Kiko. Parang ang bilis naman. Tumayo si Marco. Ito mismo ang hindi ko gusto. Pinagtutulungan ng lahat. Nanatili akong nakaupo. Walang sumigaw sa kanya. Iyon ang kakaibang bahagi. Walang kailangang sumigaw. Sa loob ng maraming taon, magaling si Marco sa pamamahala ng mga tao ng paisa-isa. Isang bersyon para sa nanay niya. Isa para sa akin. Mas malambot na bersyon para kay Kiko. Iba naman para kay Marisa. Pero nang maupo kami sa iisang likod bahay, hindi na nagtugma-tugma ang lahat ng mga bersyong iyon. Bumaling sa akin si Marisa. May hindi pa rin ako naiintindihan. Bakit hindi na lang pwedeng tumira si Mama sa inyo habang inaayos ito? Tumira nga siya. Napakurap si Marisa. Ano? Nasa kwarto ng bisita ko siya mula pa noong Huwebes. Tumango si Carmen. Pangit ng kutson. Tiningnan ko siya. Huwag ngayon. Tinitigan ni Marisa si Marco. Sinabi mo sa akin na pinalayas siya ni Lenny. Inilahad ni Marco ang kanyang mga kamay. Sabi ko, hindi siya papayagan ni Lenny na lumipat. Hindi iyon pareho. Hindi ko sinusubukang bigyan ka ng minu-minutong ulat. Tumayo ako noon, hindi dahil may inihanda akong talumpati. Pagod na lang akong makinig sa kanya na pilit inaayos ang katotohanan habang nakaupo kaming lahat at nanonood. Hindi ko kinuha ang pera ni Carmen, sabi ko. Walang sumingit. Hindi ko alam na nagbigay siya ng pera kay Marco. Hindi ko ipinangako sa kanya ang kwarto. At hindi ako pumayag na titira siya sa bahay namin. Tumingin ako kay Carmen. Hindi ka dapat tumawag sa akin at pinapaalis ako sa sarili kong kwarto. Tumango si Carmen ng isang beses. Nagulat ako roon, pero sinabi sa kanya ni Marco na naayos na ang lahat. Pagkatapos ay tiningnan ko siya. Sa loob ng 18 taon, sa tuwing may gusto ang nanay mo na ayaw ko, sinasabi mo sa akin na mas madaling pagbigyan na lang siya. Umiwas siya ng tingin. At sa tuwing tumututol ako, sa paanong paraan, nagiging ako ang mahirap pakisamahan. Lenny, hindi. Naintindihan ko rin sa wakas. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi mo pinapanatili ang kapayapaan. Inililipat mo lang ang away. Tumama iyon. Nakita ko rin iyon sa mukha ni Carmen. Sinabi mo sa kanya na susunod din ako. Sinabi mo sa akin na imposible siyang pakisamahan. At pagkatapos ay tumayo ka sa gitna na mukhang pagod na pagod habang nagtuturuan kami ng sisisi. Hindi ganyan ang nangyari. Nangyari iyon noong Huwebes. Walang nagsalita. Huminga ako ng malalim. Ayoko na maging kontrabida na lagi mong pinagtataguan. Nakatitig si Marco sa akin. Basag ni Carmen ang katahimikan. Aba, tumingin ang lahat sa kanya. Para malinaw sa lahat, hindi ako lilipat sa bahay ni Lenny. Humarap ako sa kanya. Hindi? Hindi. Marahil masyado akong nagmukhang nakahinga ng maluwag. Napansin niya iyon. Huwag ka namang magmukhang tuwang-tuwa. Sinusubukan ko namang hindi. 3 gabi ko nang nakasama ang babaeng iyan. Nilalagyan ng petsa ang mga tirang ulam. Sibilisasyon ang tawag diyan. Kumaway si Carmen. Magpapatayan lang tayo bago magpasko. Naunang tumawa si Kiko, tapos si Susan. Kahit si Marisa napangiti. Nabawasan ang tensyon ng sapat para makahinga muli ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad si Marco papunta sa garahe. Sumunod ako dahil alam kong kung hindi ko gagawin, aalis siya at sasabihin sa iba na ayaw ko siyang kausapin. Humarap siya nang makarating kami sa sasakyan niya. Masaya ka na? Hindi.
Tinalikuran mo ang buong pamilya ko laban sa akin. Nandyan na naman. Palaging may ibang gumagawa ng isang bagay laban kay Marco. Tumingin ako pabalik sa bakuran. Kausap ni Carmen si Marisa. Nakatayo si Kiko sa tabi nila, hawak pa rin ang nakakainis na sandok na iyon. Pagkatapos, ay tiningnan ko ang asawa ko. Hindi, sabi ko. Huminto lang ako sa pagtayo sa harap mo, bilang harang. Nakatitig siya sa akin. Pwede ba akong umuwi ngayong gabi? Mas masakit ang tanong na iyon kaysa sa inasahan ko. May bahagi sa akin na gustong ibalik ang nakasanayang bersyon ng buhay ko. Ang mga sapatos niya sa tabi ng pintuan sa garahe, ang tasa niya ng kape sa tabi ng akin, isang walang kwentang palabas sa TV, habang nagtatalo kami kung napanood na ba namin ang episode na iyon. Pero ang paghiling sa isang bagay na nakasanayan at ang pagtitiwala rito ay hindi magkapareho. Hindi ngayong gabi, sabi ko. Tumango siya ng isang beses. Pagkatapos ay sumakay sa truck niya. Bumalik ako sa ihawan. Inabutan ako ni Carmen ng plato. Burger. Kinuha ko. Pakiusap. Itinuro niya ang mangkok sa lamesa. Tikman mo ang macaroni salad. Alok ba ito para sa kapayapaan? Hindi. Mukha siyang na-offend. Napakasarap lang talaga ng macaroni salad. At nakakainis. Tama siya. Nanatili si Carmen ng isa pang gabi. Hindi dahil bigla kaming naging matalik na magkaibigan. Walang nakakagulat na nangyari. May bakante ang abogado niya ng Lunes ng hapon. At hindi niya makita ang punto ng pagbabayad ng 2 beses sa mga tagahakot sa loob ng 4 na araw. Kaya, noong Linggo ng gabi, natulog siya sa kwarto ng bisita. Nagreklamo tungkol sa kutson sa huling pagkakataon. At noong Lunes ng umaga, tinulungan ko siyang ilipat ang orchids pabalik sa sasakyan niya bago siya umalis. Tumayo siya sa pasilyo at tumingin sa direksyon ng master's bedroom. Iniisip ko pa rin na ang kwartong iyon ay magiging mas maganda para sa tuhod ko. Tinitigan ko siya. Nanatiling seryoso ang mukha niya sa loob ng halos 2 segundo. Pagkatapos, ngumiti siya. Iyon ay isang progreso. Sa palagay ko ay hindi gaanong naging kaaliw-aliw ang mga sumunod na buwan. Kumuha ng abogado si Carmen. Kumuha rin si Marco. Itinago ko ang numero ni Atty. Patricia Cruz at nakipagkita sa kanya ng 2 beses pa, higit sa lahat dahil natutunan ko na rin sa wakas na ang pag-asang maayos din ang lahat ay hindi isang magandang plano sa pananalapi. Walang madramang eksena sa korte. Walang hukom na pumukpok ng martilyo at nag-utos kay Marco na maglabas ng 4 na milyong piso bago magbiyernes. Wala siyang 4 na milyon. Iyon ang problema. Kalaunan, nakabuo sina Marco at Carmen ng isang nakasulat na kasunduan sa pagbabayad. Ibinenta niya ang kanyang pangalawang truck sa trabaho, isang maliit na makina, at ilang kagamitan na hindi niya gaanong kailangan. Nagbigay iyon kay Carmen ng humigit kumulang 1 milyong piso bilang paunang bayad. Ang natitirang balanse ay manggagaling sa buwan ng pagbabayad sa loob ng 3 taon. Hindi tuwang-tuwa si Carmen, pero pumirma siya. Kaya ngayon ako ang nagpopondo sa sarili kong anak, sabi niya sa akin sa telepono. Tingnan mo na lang ang magandang side. Anong magandang side? Hindi mo ako kasama sa bahay. Pinag-isipan niya iyon. May punto. Nakabangon ang negosyo ni Marco, bagamat hindi na sa anyo na ipinaglaban niyang mapanatili. Binitawan niya ang inuupahang maliit na bodega at nagbawas ng tauhan. Imbes na habulin ang malalaking proyekto, bumalik siya sa mga kusina, terasa, pag-aayos ng mga banyo, at pagpapalaki ng bahay, ang uri ng trabaho na nagtayo sa kumpanya niya sa simula. Hindi ako nasayahang makita iyon. Baka madismaya ang sinumang umaasa na sasabihin kong naupo ako sa balkonahe ko humihigop ng iced tea habang nagmamartsa ang karma sa kalsada habang inilalabas ang mga gamit ni Marco. Hindi ko ginawa. Minahal ko ang lalaking iyon sa loob ng 18 taon. May bahagi ko pa rin ang nagmamahal sa kanya. Ang mga kahihinatnan ay maaaring maging nararapat, ngunit masakit pa ring panoorin. Nagsimula kami ni Marco sa pagpapayo sa mag-asawa mga 3 linggo matapos ang ihaw-ihaw. Sa unang ilang sesyon, itinuring ni Marco ang pagpapayo na parang talyer. Kung dadalo kami ng sapat na beses at susundin ang mga tagubilin, kalaunan ay may magmamarka ng ayos na sa aming pagsasama at pwede na siyang umuwi. Ang aming counselor na si Dr. Reyes ay isang babae na nasa kanyang 60 seconds at may talento sa paggamit ng katahimikan para magtrabaho. Isang gabi, matapos ang isang partikular na hindi komportableng sesyon tungkol sa pera, sinundan ako ni Marco sa paradahan. Kaya, kailan mo ba sa tingin na pwede na akong bumalik? Tumigil ako sa tabi ng kotse ko. Ano? Umuwi. Narinig kita.
Ginagawa na natin ito ng mahigit 1 buwan. Ang alin? Ang pagpapayo. Sa paraan ng pagsasabi niya, parang isa itong terapiya. Sumandal ako sa pinto ng kotse. Panay ang tanong mo kung kailan ka makakauwi, na para bang ang layunin ng pag-uusap ay makuha mo ulit ang susi mo. Ano ba ang layunin? Alamin kung magtitiwala pa ba ako sa iyo. Mukhang nasaktan siya at sa pagkakataong ito ay hinayaan ko siya. Akala ko ba ay inaayos natin ang pagsasama natin? Inaayos nga natin. Kung ganoon, ano ang ibig sabihin niyan? Tiningnan ko siya sandali. Hindi ko pa alam. Umiling siya. Gaano katagal ba dapat akong maghintay? Nandyan na naman ang dating Marco. Kahit ang aking kawalan ng katiyakan ay nangangailangan ng deadline, dahil ang kawalan ng katiyakan ay hindi komportable para sa kanya. Hindi ko rin alam iyan, Marco. Ako ang gumugol ng 18 taon sa paggawa ng mga desisyon na nakabatay sa kung ano ang magpapadali sa lahat. Binuksan ko ang pinto ng kotse ko. Hindi ko gagawin ang desisyong ito sa ganoong paraan. Nanatili kaming hiwalay. Hindi ako nagsampa ng kaso para ipawalang bisa ang kasal. Hindi ako nangako na hindi ko gagawin. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, hinayaan ko ang sarili ko na hindi malaman kung ano ang sagot. Bumalik si Carmen sa kondominium niya. Nagbago ang relasyon namin, bagaman hindi ko sasabihing ganap itong nagbagong anyo. Ang nagbagong anyo ay parang nagsimula siyang mag-meditate at humihingi ng pahintulot bago magbigay ng opinyon. Hindi niya ginawa iyon. Iniisip pa rin niya na masyadong mahal ang ginagastos ko sa grocery. Naniniwala pa rin siya na ang kape ko ay kayang magtanggal ng pintura. Minsan pumunta siya, tiningnan ang maliit na unan sa sofa ko, at nagtanong, "Magkano ang binayad mo diyan?" Sinabi ko na sapat na para hindi ko sabihin sa iyo. Pero sinimulan niyang gawin ang isang bagay ng iba. Nagtatanong siya, "Pwede ba akong dumaan ng Martes? Ayos lang ba kung isasama ko si Marisa? Pwede ba akong matulog dyan pagkatapos ng check-up ko sa mata?" Maliliit na tanong. Mga ordinaryong tanong. Ang uri ng mga tanong na itinatanong ng mga tao kapag naiintindihan nila na ang bahay mo ay hindi bahagi ng bahay nila. Isang Sabado ng hapon, ilang buwan matapos magsimula ang lahat ng ito, nakaupo kami ni Carmen sa balkonahe ko. Nagdala siya ng ensaymada mula sa isang panaderya sa Alabang. Nag-uusap kami tungkol sa mga walang kwentang bagay, nang bigla niyang sabihing, "Hindi sana ako nakipag-usap sa'yo ng ganoon." Napatingin ako. Pinag-aaralan niya ang kape niya. Aling beses tiningnan niya ako. Ngumiti ako. Noong umagang iyon, sinabi niya tungkol sa kwarto. Naghintay ako. Pinalabas talaga ni Marco na parang ayos na ang lahat. Alam ko. Tumango siya, pagkatapos ng ilang segundo. Siguro dapat kitang tinanong. Iyan sana ang isang hindi inaasahang magandang pangyayari. Umikot ang mga mata niya, pero tumawa siya. Iyon na ang pinakamalapit sa isang malaking paghingi ng tawad mula kay Carmen. At sa totoo lang, mas gusto ko ng ganoon. Pagkalipas ng 1 linggo, sumipot siya sa pintuan ko dala ang isang maliit na paper bag. "Ano ito, regalo para sa bagong bahay?" "Nagbigay na kayo ng regalo dati. Bago pa iyon noong sinubukan kong angkinin ang bahay." "May punto ka." Sa loob ng bag ay isang murang plakang tanso. 2 salita ang nakaukit dito. Master's bedroom. Tinitigan ko ito, tapos tiningnan ko siya. Nangalumbaba si Carmen. "Baka kasi makalimutan mo kung alin ang sayo." Napalakas ang tawa ko kaya kailangan kong ibaba ang bag. Kinalaunan, isinabit ko ang maliit na plakang iyon sa loob ng pinto ng aparador ko, hindi sa pasilyo. Hindi ako ganoon kabadoy. Nang panahong iyon, natapos ko na ang kwarto. Bumili ako ng mga kurtinang gusto ko nang hindi humihingi ng opinyon kanino man. Naglagay ako ng komportabling upuan malapit sa bintana at isang maliit na lampara sa tabi nito, walang mahal. Tuwing Sabado ng umaga, uupo ako doon na may kape, habang tahimik pa ang paligid ng subdibisyon. Minsan naiisip ko kung gaano katawa-tawa ang lahat. 4 na milyong piso, isang lipat bahay, isang kutson sa kwarto ng bisita, isang mangkok ng macaroni salad. Lahat dahil ang isang lalaki ay ginugol ang maraming taon sa paniniwalang ang pinakamadaling paraan para mapanatili ang kapayapaan ay siguruhin na may ibang sasalo ng problema. Nagkamali rin si Carmen. Ang pagiging 74 na taong gulang ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang i-anunsyo ang kanyang sarili sa kwarto ng ibang tao. Ang pagiging pamilya ay hindi nagiging pakiusap ang isang utos. Pero nagkamali rin ako sa isang bagay. Sa loob ng maraming taon, inisip ko na ang pagpapanatili ng kapayapaan ay nangangahulugang ako ang laging nakakaunawa. At sa paanong paraan, ang pagiging maunawain
ay laging nangangahulugan ng pagsusuko ko sa isang bagay. Ang mga plano ko para sa Pasko, ang opinyon ko, ang oras ko, at sa huli, pati pala ang kwarto ko. Hindi na ako naniniwala roon ngayon. Ang paggalang at pagsuko ay hindi magkapareho. At minsan tatawagin ka ng mga taong makasarili, mahirap pakisamahan, o walang galang dahil lang sa tumigil ka sa pagbibigay sa kanila ng mga bagay na nasanay na silang kunin. May mga bagay pa rin kailangang ayusin sina Marco at ako. Marahil ay mananatili kaming kasal. Marahil ay hindi. Pero anuman ang mangyari, alam ko ang isang bagay. Hindi ko siya wawasakin. Hindi ko na kailangan. Hindi na lang ako tatayo sa pagitan niya at ng mga kahihinatnan ng mga ginawa niya. Nasa akin pa rin ang plakang tanso na iyon. Akala ni Carmen ay itinago ko ito dahil napapatawa ako nito. Medyo tama siya, pero paminsan-minsan nakikita ko ito kapag binubuksan ko ang aparador at naaalala ko ang Huwebes ng umagang iyon. Ilipat mo ang mga gamit mo. Kukunin ko ang master's bedroom. Nakakatawa. Sa loob ng 18 taon sa iba't ibang paraan, ako ang laging naglilipat ng mga gamit ko. Nang umagang iyon, sa wakas ay tumigil na ako. Kung nakaranas ka na ng isang tao na tawaging kawalan ng respeto ang iyong makatwirang paglalagay ng hangganan, may pakiramdam akong alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. At kung dumaan ka sa parehong sitwasyon, gusto kong marinig ang kwento mo sa mga komento.